Pagkatapos ikasal ng kaibigan niyang si Nicole, kinailangan ni Lindy Martin na magpunta sa bansang Brazil. Lingid kasi sa kaalaman ng kaibigan niyang si Nicole na isa siyang tagapagmana ng mayamang angkan sa Brazil. Pero noong mamatay ang kanyang ina sa sakit na cancer at mag-asawang muli ang kanyang ama, ay naglayas siya. Nagpunta si Lindy sa Pilipinas para mamuhay ng normal at malayo sa pamilya niya. Pero nagkasakit ng malubha ang ama niya, kaya kinailangan niyang bumalik sa Brazil. Ngunit sa pagbabalik niya roon ay kahaharapin niya ang kanyang madrasta. Pero hindi basta magpapaapi ang palabang dalaga. Isang araw habang nagpapaaraw siya sa malawak na hardin nila, ay biglang may sumulpot na matapang na aso kung saan. Sa takot makagat ng aso ay inakyat ni Lindy ang bakod ng kapitbahay. Sa malas ay sumabit ang suot niyang bestida, kaya napunit ito. Sakto namang lumabas ng bahay ang kapitbahay nila na hindi niya inaasahan kung sino. Walang iba kundi ang driver ni Andre na si Jace Ferreira. Ano kaya ang magiging ugnayan nila sa pagtatagpong iyon? Lalo na at may itinatago palang lihim ang lalaking akala niya ay simpleng driver lamang. I'm back, Brazil! Sambit ni Lindy habang iginagala ang paningin sa loob ng airport. After almost 5 years ng pamamalagi sa Pilipinas ay muli siyang nagbalik sa bansa kung saan siya ipinanganak at lumaki. Marahas na napabuga siya ng hangin, tsaka naglakad palabas ng airport habang hila-hila ang kanyang nag-iisang maleta. Matapos ang mahigit 1 oras ding biyahe ay narating niya ang mansyon ng pamilya Martin sa Brazil. Lindy's dad is half Brazilian and half Filipino. Miss Lindy! Gulat na reaksyon ng mayordoma ng pamilya Martin na si Fernanda. Fernanda! Tuwang-tuwa na bulalas niya tsaka niyakap ito ng mahigpit. I'm happy to see you again. Masaya rin ako. Hinintay ko ang iyong pagbabalik, iha. Mabuti naman at nandito ka na. Nakangiting tura nito pagkakalas sa yakapan nila. Tulad nila ng daddy niya ay may lahi rin itong Pilipino. Malungkot na nginitian niya ito. Bakit mo ako hinihintay? It's about your dad's condition. Kamusta ang daddy? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Ginagap niya ang mga kamay ni Fernanda. Mamaya mo na lang siyang puntahan, iha. Ang mabuti pa ay samahan muna kita sa kwarto mo. Magpahinga ka muna habang ipinaghahanda kita ng makakain. Iginiya siya nito sa ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang kwarto niya. Sumunod na lang siya sa mayordoma dahil may ideya na siya kung bakit ipinagpaliban nito ang pagpunta niya sa kwarto ng ama dahil iyon sa madrasta niya. Nang marating nila ang kwarto niya ay iginala niya ang paningin doon. Wala pa rin nagbago. Ganito rin ito nang iwan ko ito. Salamat sa pagpapanatiling malinis ng kwarto ko, Fernanda. Mabuti naman at hindi ito pinakaialaman ng bruha. Ang daddy mo mismo ang nag-utos na huwag itong pakikialaman ng kahit na sino, iha. Naupo siya sa kanyang malambot na kama. Namiss ko si mommy. I remember her coming to my room to comb my hair. Kahit na noong teenager na ako. Kung hindi lang sana siya nagkasakit, kasama niyo pa rin sana siya hanggang ngayon. Hindi ang bruhang yun. Tukoy ni Fernanda sa stepmother niya. Nang mamatay kasi ang mommy ni Lindy ay muling nag-asawa ang daddy niya. Makalipas ang ilang taon. Ayos lang naman sana sa kanya kung hindi lang bruha ang napili nitong ipalit sa namayapa niyang ina. Nako, baka marinig ka ng bruha, Fernanda. Natatawang wika niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Maiwan muna kita rito, ha? Dadalhan kita ng makakain. Alam ko rin na napagod ka sa biyahe, kaya magpahinga ka muna para may lakas ka kapag nakaharap mo ang bruha. Natawa lang siya sa sinabi ni Fernanda. Pagkaalis nito sa kwarto niya ay nagpa siya siyang umidlip muna. Dahil tama ito,
Kailangan niya ng energy kapag hinarap niya ang kanyang madrasta. Umuwi siya ng Brazil nang malaman niya mula kay Fernanda na nagkasakit ito. Marahang alog sa balikat ang gumising kay Lindy pagkaraan ng halos kalahating oras. "Iha, narito na ang pagkain mo. Kakain ka ba muna o mas gusto mo munang matulog?" Tanong ni Fernanda sa kanya. Pupungas-pungas na bumangon siya. "Kakain ako, Fernanda. Salamat. Gusto ko nang makita si Daddy. Pwede ko na ba siyang puntahan pagkatapos kong kumain? Wala na ba ang bruha?" "Narinig ko na paalis siya. Tamang-tama pagkatapos mong kumain ay baka nakaalis na siya. Mas maganda kung magkakausap muna kayo ng daddy mo bago malaman ng bruha na nagbalik ka na." Ani Fernanda. Tumango siya sa sinabi nito, tsaka nag-umpisang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay sinigurado muna ni Fernanda na nakaalis na nga ang madrasta. Tsaka siya nito sinamahan sa silid ng ama. "Dad," mahinang sambit ni Lindy habang papalapit sa amang nakahiga sa kama nito. Napalingon naman ito sa kanya. Bakas ang gulat sa mukha nito nang makita siya at agad iyong nagliwanag. "Lindy, my daughter." Bigkas nito. "Dad, I miss you so much. I'm sorry for leaving you." Tumakbo siya palapit at niyakap ito. "I miss you too. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo." Napaangat siya ng tingin sa ama at ang kanina pa pinipigilang luha ay naglandas sa pisngi niya. "What happened to you, Dad? Ang laki ng ipinayat mo." Sinapon niya ang magkabilang pisngi ng ama. Malungkot na ngumiti ito sa kanya. "Maybe this is my karma for not choosing you." "No, Dad. Huwag kang mag-isip ng ganyan." Saway niya rito. "Ano bang sabi ng doktor? At saka, bakit nandito ka lang sa bahay? Hindi ba dapat nasa ospital ka?" Nagtatakang tanong niya rito. Pinunasan niya ang mga luha. Tumikhim ang nakamasid at nakikinig lang sa kanila na si Fernanda. "Iyan ang rason kaya kinontak kita at pinauwi rito, iha. Iba ang hinala ko sa biglang pagkakasakit ng iyong ama. Lalo na at ayaw siyang ipadala ng iyong madrasta sa ospital. Wala ring nakakalapit sa iyong ama maliban sa kanya." Sumbong nito na ikinakunot ng noo ni Lindy. "Ano ang ibig mong sabihin, Fernanda?" Nagtatakang tanong ng daddy niya. "Well, obviously Dad, Fernanda is thinking na may kinalaman ng Adelma na yun sa pagkakasakit mo." Sabat niya na ang tinutukoy ay ang madrasta. "Bakit mo naman naisip yan, Fernanda?" Tanong ulit ng daddy ni Lindy. "Dahil ni minsan na hindi namin nakausap ang doktor na tumitingin sa inyo, senyor. Kahit ang mga kamag-anak ninyo ay walang nakitang anumang papel na nagsasaad ng sakit ninyo, ni hindi niya pinayagan ng sino man na magtanong sa kanya ng kahit na ano." Paliwanag ni Fernanda. "Sinabi niya at ng doktor sa akin na mayroon akong spinal cord injury, kaya bigla akong nanghina." "Well, malalaman natin kung totoo yan. Ngayon na nandito na ako, Dad. Babawi ako sa'yo. I will take care of you." Nakangiting ginagap niya ang kamay ng ama. "Salamat, anak. I miss you so much." "I miss you too, Dad." Muli niya itong niyakap. Mabuti na lang at matagal bago nakabalik sa mansyon ang madrasta ni Lindy na si Adelma. Kaya nagkaroon sila ng ama ng oras para makapag-usap. Walang kamalay-malay ang stepmother niya na nakabalik na siya dahil sinadya nilang huwag ipaalam dito ang pag-uwi niya. Kinabukasan, maagang nagising si Lindy kaya nagpa siyang magpaaraw sa garden ng mansyon. "I miss you, Mom." Sambit niya habang nakangiting pinagmasdan ang mga bulaklak na ang mommy niya pa mismo ang nagtanim noong nabubuhay pa ito. "Bumalik na ako, Mommy. Kahit masaya na sana ako sa buhay na meron ako sa Pilipinas. Simple lang, pero tahimik at masaya. But I have to go back for Dad. Hindi ko hahayaan na mapahamak siya sa kamay ng bruha na yun." Aniya sa sarili habang nakakuyom ang kamaon niya. Wala siyang kamalay-malay na mula sa isa sa mga bintana ng mansyon ay mayroong nanlilisik na mga matang nakamasid sa kanya.
How dare they not inform me about this brat's arrival? Akala ba ng babaeng ito ay welcome pa siya sa bahay na ito? Nakangising sambit ni Adalma. Sinenyasan nito ang isang maid na lumapit sa kanya. Ano po ang ipag-uutos niyo, senyora? Dalhin niyo si Bruno sa hardin. Pakawalan niyo siya roon para maarawan. With evil smile na utos nito. Napamaang ang maid sa utos nito. Pero nasa hardin po si Senyorita Lindy, senyora. Wala akong pakialam. Susundin mo ba ang ipinapagawa ko o ikaw ang ipapalapa ko kay Bruno? Nakataas ang kilay na pananakot nito sa maid. Nahihintakutan naman na tumalima ito sa utos ng amo. Samantala, sa hardin pa rin ng mga Martin, nakapikit na ine-enjoy ni Lindy ang mainit na sinag ng araw. Kumunot ang noon niya nang may maramdamang presensya na parating at kumabog ang dibdib niya noong marinig ang pag-angil ng aso. Nagagalit ang mga ngipin ng asong si Bruno habang nakatingin sa dalaga. Malaking aso si Bruno kaya ganoon na lamang ang takot na naramdaman ni Lindy nang makita ito. Fernanda! Sambit niya sa nanginginig na boses. Inilibot niya ang mga mata nang hindi ginagalaw ang katawan. Natatakot siya na isang maling galaw lang niya ay bigla siyang atakihin ng malaking aso. Napapikit si Lindy nang muling umangil ang aso. Hey, I don't know your name, but be a good boy, please. Hindi ako masamang tao. Dito rin ako nakatira. Don't attack me, okay? Kausap niya sa aso na umaangil sa kanya. Nang kumahol ito ay hindi napigilan ni Lindy na mapatili, sabay takbo. Hinahabol siya ng aso habang kumakahol ito, kaya imposibleng walang nakakarinig sa sigaw niya, kahit gaano pa kalaki ang mansyon nila. Ano ba problema mo sa akin? Mukha ba ako magnanakaw sa ganda kong to? Hingal na hingal siya na napatakbo, pero hindi pa rin tumitigil sa paghabol sa kanya ang aso. No way! Dead end na! Narating niya na ang bakod na naghihiwalay sa mansyon nila at ng kapitbahay nilang mansyon. Nilingon niya ang aso. Palapit na ito sa kanya, kaya no choice na siya kundi akyatin ang bakod. Tumatahol ang aso sa kanya habang tinitingala siya nito. Shoo! Alis! Shoo! Taboy niya sa aso. Pero mukhang wala itong balak na tantanan siya. My God! Ano bang gagawin ko para lubayan mo kung aso ka? Can someone help me? Wala bang tao riyan? Malakas na sigaw niya pero wala talagang lumalabas mula sa mansyon para saklolohan siya. Kahit si Fernanda. Mangiyak-ngiyak na titigan ni Lindy ang aso noong manahimik ito. Ipinagdadasal niya na sana ay umalis na ito. Napangiti siya at nagliwanag ang mukha niya nang tumalikod ito. Akala ni Lindy ay aalis na ang aso, pero bigla itong muling humarap sa kanya tsaka tumahol ng malakas na ikinagulat niya. Dahil sa gulat ay nawalan si Lindy ng balanse at dumulas ang paa niya, dahilan para mahulog siya sa kabilang bakuran. Sa malas pa ay sumabit sa isang nakausling bakal ang night dress na suot niya at napunit ito. Napadaing siya sa sobrang sakit habang hinihimas ang nasaktang pang-upo. Hala! Bulalas niya noong makitang napunit ang suot niyang night dress. Nasa bakuran ako ng kapitbahay. Baka naman may matapang na aso din dito. Dahan-dahan siyang tumayo. Akmang yayakapin niya palang sana ang sarili para ikubli ang underwear na lumitaw dahil sa napunit na damit, nang makarinig siya ng isang baritonong boses. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bakuran ko? Napasinghap siya at kaagad na pilit takpan ang sarili ng napunit na damit. Hey, it's you. Anong ginagawa mo rito? Mabilis siyang napaangat ng tingin sa lalaki. Jace? Yeah. It's me. Answer my question. Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? At bakit ganyan ang itsura mo? Pakiramdam ni Lindy ay pulang-pula na siya dahil sa paghagod ng tingin nito sa kanya. Bago ko sagutin yung tanong mo,
pwede bang tumalikod ka muna? At saka, pahiramin mo muna ako ng t-shirt mo. Are you stalking and seducing me? Ano? Seriously, sinundan mo talaga ako rito sa Brazil para lang akitin ako? Nang ganito pa talaga kaaga? Hindi makapaniwala si Lindy sa sinasabi ni Jace. Excuse me? Pinagbibintangan mo ako na ini-stalk kita? And what? I'm seducing you? Why should I do that? Well, paano mo ipapaliwanag kung bakit narito ka sa Brazil? At sa bakuran ko mismo na ganyan ang ayos mo. Bahay mo to? Taga rito ka rin sa Brazil? Hindi makapaniwala na balik tanong niya. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Kaya ka nga narito, di ba? Salubong ang kilay na tanong ulit nito. Napipikon na namewang siya. Wala na siyang pakialam kahit mabilad ang katawan niya sa lalaki. Hindi kita sinusundan dito. Mas lalong hindi kita ine-stalk at inaakit. Hindi maipinta ang mukha niya. Then, how can you explain all this and that? Nakahalukip-kip at nakataas ang kilay na hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napipikang marahas siyang napabuga ng hangin at nanlaki ang mga mata ni Jace sa sunod na ginawa niya. Dahil sa sobrang inis sa mga ibinibintang nito sa kanya ay hinalikan niya ito sa labi. Nang makabawi si Jace sa pagkabigla sa ginawa sa kanyang paghalik ni Lindy, napangisi siya sa naisip gawin. Imbes na itulak palayo sa kanya ang dalaga, hinapit niya pa ito palapit sa kanya. Tsaka ginantihan ang halik nito. Napangisi siya nang maramdaman niya ang pagkabigla nito sa ginawa niya. Inaasahan na ni Jace na itutulak siya at sasampalin ni Lindy. Pero bago pa iyon mangyari ay may narinig siyang singhap. Kasunod ng pamilyar na boses. What the heck? Who is that girl you're kissing, Jace? It's Chandria, ang babaeng obsessed sa kanya. Ito ang rason kung bakit nagtago siya sa Pilipinas at nagpanggap na driver/bodyguard. Namumula sa galit na akmang susugurin nito si Lindy. Pero bago pa ito tuluyang makalapit ay inunahan niya na ito. She's my wife, Chandria. Pagkatapos ay hinapit niya ang shocked na si Lindy. Wife? Kailan ka pa ikinasal? No, that's not true. You're lying. OA na react ni Chandria. Hey, ano bang sinasabi mo? Hindi niya hinayaang makapagsalita si Lindy. Hinalikan niya itong muli sa labi na ikinalaki ng mga mata nito. Sumakay ka na lang, okay? Bulong niya dito. Stop it! Hindi ito maaari. Niloloko mo lang ako, right? Hindi totoong asawa mo ang babaeng yan. I know you, Jace. Hindi ka magpapakasal sa kung sino lang. Nanlilisik ang mga matang dinuro nito si Lindy. Magsasalita sana si Jace, pero this time ay si Lindy naman ang nauna sa kanya. Why not? Excuse me, miss, pero hindi mo ako kilala. And you want proof? Asasend na lang namin sa iyo ang marriage certificate namin. Tinatamad akong ipakuha sa maid namin eh. And besides, sino ka ba para patunayan pa namin sa iyo na kasal nga kami? Palaban at nakataas pa ang kilay na anito kay Chandria. Hindi mapigilan ni Jace na mapangisi. I don't believe you. Wala nga kayong suot na wedding ring eh. Nakahalukip-kip at nakataas ang isang kilay na kwestiyon ni Chandria sa dalawa. Parehong natigilan sina Lindy at Jace. Nagkatinginan silang dalawa. Kapwa hindi alam kung ano ang isasagot. It just happened that we are currently arguing, kaya hindi namin suot ang wedding rings namin. But now, we're okay. Lalo na't mukhang may umaaligid na higad sa asawa ko. Mataray na paliwanag ni Lindy nang makabawi. Napangiti siya nang sakyan nito ang palabas niya. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? I'm sorry, but I can't entertain you, Chandria. Kailangan kasi naming bumawi sa isa't isa nitong asawa ko eh. Alam mo na, now that we're okay. Kibit-balikat na turan niya dito. Tsaka niya binuhat si Lindy ng pa-bridal style. Bye! Shoo! Nang iinis na kumaway pa rito si Lindy. Napatili ito nang magsimula siyang maglakad papasok ng bahay.
habang si Chandria naman ay naiwan doon na umuusok ang ilong sa galit. "Pwede mo na akong ibaba," sabi sa kanya ni Lindy noong nasa loob na sila ng bahay. No, hindi pwede. Baka makita tayo ni Chandria. Doon na kita sa kwarto ibababa. "Ano? Bakit naman sa kwarto?" Mabuti na yung sigurado. Pinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang marating niya ang hagdan, habang buhat-buhat pa rin ang dalaga. Inilapag niya lang si Lindy noong nasa loob na sila ng kwarto niya. Hoy! Bakit kailangan dito mo ako dalhin, ha? Anong binabalak mo sa akin, ha?" Natawa si Jace nang yakapin nito ang sarili. Don't worry, wala akong balak gawin sa'yo. Unless you ask for it. Ang filingero mo, ano? Hindi porket naging crush kita sa Pilipinas ay patay na ako sa'yo. Di ba? You even followed me here. Excuse me? Namewang ito kaya humantad ang suot na underwear nito mula sa napunit na bestida. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin, tsaka ito tinalikuran. "Hey, kinakausap pa kita. Huwag mo nga akong talikuran. Hindi kita sinusundan dito, ano?" Pumasok siya sa banyo para kumuha ng bathrobe. Pagbalik ay inabot niya iyon sa dalaga. Here, suotin mo ito. Stop showing your underwear to me. Ang aga-aga mo namang mangakit. Kapal mo naman. Hindi nga sabi kita inaakit. Hindi ko naman ginusto na habulin ako ng asong yun. Napilitan tuloy akong umakyat sa bakod. Sa malas ay nahulog pa ako at sumabit ang damit ko. Paliwanag nito habang isinusuot ang roba. Sa kabilang mansyon ka galing? What are you doing there? Bakit ka hinahabol ng aso? Duh, of course. Doon ako nakatira. Pero hindi ko alam na may alaga na pala kaming aso na nanlalapa ng tao. Siguro pakana iyon ng bruha kong madrasta. Nalaman niya na siguro na bumalik na ako. Ikaw yung nag-iisang anak ni Mr. Martin? Kunot ang noo na tanong niya matapos marinig ang sinabi nito. The one and only Lindy Martin. How about you? Akala ko driver/bodyguard ka ni Andre. How come na ganito kabongga ang bahay mo rito sa Brazil? And small world, magkapit bahay pa tayo. Nagpanggap lang ako para magtago sa Pilipinas. I have to stay low profile para hindi ako matunton ni Chandria. Bumalik lang ako rito dahil may kailangan akong asikasuhin. Hindi ko inaasahan na malalaman niya kaagad na nandito ako. I see. Napapatangong react nito. Anong plano mo ngayon? Dinamay mo pa ako sa problema mo sa babaeng yun. Sino ba kasi ang nanghalik? Napaiwas ng tingin sa kanya si Lindy. Ikaw kasi, nakakainis ka. Oo, nagka-crush ako sa'yo noong nakita kita sa mall. Tapos naging partner pa tayo sa kasal ni na Andre at Nicole. Pero hindi naman ako aabot sa iistokin kita at susundan hanggang dito sa Brazil, ano? So, may problema ka sa stepmom mo? Curious na tanong niya. Saglit na natigilan si Lindy. Oo. That's the reason kung bakit ako bumalik dito sa Brazil. Kailangan kong alamin kung may kinalaman ng bruha na yon sa biglaang pagkakasakit ni Daddy. Anito nang makabawi. May pumasok na ideya sa isip ni Jace dahil sa narinig. I have an offer for you. Offer? Ano naman yan? Let's pretend to be husband and wife, and I will help you with your problem with your stepmom. Offer niya dito. Gusto mo na ipagpatuloy natin ang pagpapanggap na mag-asawa? Yes, to get rid of Chandria. Ako nang bahalang umasikaso sa lahat. May kakilala ako sa Pilipinas na pwedeng mag-asikaso ng fake marriage certificate natin. Then, you have to stay here in my house. Napanganga ito sa sinabi niya. Kailangan kong tumira dito sa bahay mo? Of course. Paano maniniwala si Chandria na mag-asawa tayo kung hindi tayo nakatira sa iisang bahay? Fine. Pero sigurado ka ba na matutulungan mo ko sa problema ko sa stepmom ko? Naninigurong tanong nito sa kanya. Yes, I have my ways. At marami akong koneksyon dito sa Brazil. So, is that a deal? Inilahad niya ang kamay para makipag-shake hands dito. Akala niya ay hindi ito makikipagkamay. Tinitigan kasi nito ng matagal ang kamay niya, pero tinanggap din iyon pagkaraan. Alright, it's a deal. Pero kailangan nating gumawa ng kontrata. Dapat malinaw ang lahat ng pwede at hindi pwede during our deal. Napangisi siya sa sinabi nito.
Don't worry, I won't take advantage of you. Unless you ask for it. Ang filingero mo talaga, no? Uuwi na ako. Siguro naman wala na yung babaeng yun. I have to deal with my stepmom and her dog. Pagbubuhulin ko sila. Naikuyom ni Lindy ang kamao. Gustong ihatid ni Jace si Lindy pauwi pero tumanggi siya. Kailangan muna niyang harapin ang kanyang stepmom at hindi niya pwedeng iharap si Jace hanggat wala pa silang dokumentong magpapatunay na kasal sila. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ni Fernanda. Nasa dining area sila ngayon ng mansyon. Pagka-uwi ni Lindy, agad siyang nagpahain dahil nagutom siya sa nangyari kaninang umaga. Ayos lang po, pero gusto kong malaman kung sino ang nagpakawala sa asong yun. Well, alam ko naman kung sino. Aniya habang kumakain. So it's true that you're back. Napakuyom niya ang kamao nang marinig ang boses ng madrasta. Speaking of the devil is coming. Pabulong niyang sambit. So, sino's tingin mo ang nagpakawala kay Bruno? Nakangising tanong ni Adalma. Pigil ni Lindy na lamukusin ang mukha nito. Oh, Bruno pala ang pangalan ng aso. I guess nagmana siya sa amo niya. Mataray niyang sagot na ikinapanguwi ng madrasta. What do you mean by that? Pareho sila ng amo na hindi marunong kumilala kung sino ang may karapatan sa bahay nito. Huh, are you referring to me? What do you think? Tumayo siya at inikutan ito. Fernanda, salamat sa almusal. Pero nawala na ako ng ganang kumain. Aakyat muna ako sa kwarto ko. Wika niya at nilampasan ang madrasta. Huh, you're not welcome here anymore. Singhal ni Adalma. Ngumiti si Lindy nang humarap. Sino ka ba para sabihin yan? You're just a second wife, but I'm still the heiress of this family. Pagkasabi noon ay tuluyan na siyang umalis. Naririnig pa rin niya ang pag-iingay ni Adalma. Napangisi siya. Kung noon ay hinayaan lang kita, hindi na ngayon. Ilalagay kita sa dapat mong kalagyan. Pagdating ng gabi, hindi niya inaasahang may dadating na bisita. Anong ginagawa mo rito? Pabulong na tanong ni Lindy kay Jace, sabay dilat ng mga mata. Nagmamadali siyang bumaba nang sabihan ni Fernanda na may lalaking naghahanap sa kanya. I'm here to fetch my wife. Tugon ito na may nakakalokong ngiti. Wala tayong napag-usapan na susunduin mo ko. Sabi ko, dapat may marriage certificate tayo kapag nagpakita ka rito. That's why I have this. Inabot niya ang isang malaking envelope. Ano to? Ang bilis mo namang kumilos. Bulalas ni Lindy nang makita ang laman. Wow! Certificate agad? Of course, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon. Kailangan ko nang madispatcha si Chandria at kailangan mo nang malaman ang totoong nangyari sa ama mo bago pa mahuli ang lahat. Napamaang siya. May punto si Jace. Tama ka. Kailangan kong malaman ang nangyayari kay Dad bago siya mapahamak. How is he? Hindi mo ba ipapakilala ang bisita mo, Lindy? Singit ni Adalma. Umirap si Lindy. Kay Daddy ko siya ipapakilala, hindi sa'yo. How dare you talk to me like that, brat? Wala kang karapatan na bastusin ako. Galit na sabi ni Adalma. Sabay tangka, nasaktan siya. Mabilis itong hinarang ni Jace. Excuse me, senyora. Hindi ko kayo hahayaang saktan ng asawa ko. Oh, asawa? You heard it right. Asawa ko si Lindy. Kaya dadaan muna kayo sa akin bago siya masaktan. Napangisi si Lindy. Deep inside, kinikilig siya. Iba palang may nagtatanggol sa kanya. Ha! I don't believe you. Ano tong palabas, ha, Lindy? Sumilip siya mula sa likuran ni Jace. Hindi ito palabas. Totoong asawa ko siya. At kung gusto mo ng ebidensya, iniabot niya ang envelope. Napasigaw si Adalma nang makita ang marriage certificate. Nagpakasal ka sa Pilipinas? Yeah, nabasa mo naman yan, di ba? By the way, sa kabilang mansyon lang kami nakatira, kaya araw-araw ko pa rin madadalaw si Daddy. Now, excuse me, dahil ipapakilala ko pa si Jace sa kanya. Tinabig niya ito, tsaka hinila si Jace paakyat. Hey! Wala kang permiso na makita ang daddy mo. Asawa ko siya, kaya wala kang magagawa kung ayaw kong makita mo siya. Harang ni Adalma. Well,
Wala ka ring magagawa kung gusto ko siyang makita dahil anak niya ako. Tinabig niya ulit ito. Ha! Ang kapal na mukha mo! Bumalik ka rito! Susugurin sana siya pero hinarang ulit ni Jace. I already warned you, senyora. Huwag ninyong sasaktan ang asawa ko. Masama akong magalit. Let's go. Inalalayan niya si Lindy paakyat. Nakikita niyang halos mag-apoy si Adelma sa galit. Tamang-tama, gising pa ang ama ni Lindy kaya tuwang-tuwa ito nang ipakilala niyang asawa niya si Jace. Kahit may guilt siyang nadarama, iniisip niyang para rin ito sa kapakanan ng daddy niya. Kailangan niyang malaman kung may kinalaman ang madrasta sa pagkakasakit nito. Alagaan mo sana ng mabuti ang anak ko. Bilin ng daddy ni Lindy kay Jace. I failed to protect her and make her happy nung muli akong mag-asawa. Akala ko kasi iyon ang kailangan niya. Ang bagong tatayong ina sa kanya. Hindi ko alam na iyon pala ang maglalayo sa akin sa anak ko. Kaya masaya ako na taga rito rin pala sa Brazil ang napangasawa niya. At kapitbahay pa namin. Tuwang-tuwa na dagdag pa nito. Ginagap niya ang kamay nito. Magsasalita na sana siya pero naunahan siya ni Jace. I will do that, senyor. Di po ako mangangako. Gagawin ko na lang po. Kaya wag po kayo mag-alala. Tugon nito sa daddy niya. Pinigilan niya ang sarili na kiligin. Kalma ka lang, self. Huwag mong kalimutan na umaarte lang kayo. Saway niya sa sarili sa isipan. Dad, I'm sorry. I didn't tell you. Hindi ko hiningi ang permiso mo at basbas mo. Apologetic na wika niya sa ama. Ngumiti naman ito at hinaplos ang pisngi niya. It's okay, anak. Kasalanan ko naman kung bakit ka lumayo. Ako dapat ang humingi sa'yo ng tawad. No, Daddy. Hindi kita dapat iniwan. Hindi sana nangyari ito sa'yo. But I promise, babawi ako sa'yo. Aalagaan kita hanggang gumaling ka. Mangiyak-ngiyak na niyakap niya ito. Masuyo nitong hinagod ang likod niya. I understand, anak. Don't worry. I will be fine. Lalabanan ko ang sakit na ito. Gagaling ako at makakarga ko pa ang magiging apo ko. Parehong nasamid ang dalawa sa tinura ni Mr. Martin. Are you okay, anak? Yes, Dad. Oo nga po pala. Sa bahay ni Jace na po ako titira. Pero araw-araw ko po kayong dadalawin dito. Paalam niya. Pagkalayo niya sa daddy niya. You don't have to worry about me, anak. May asawa ka na. Nakakahiya naman kay Jace kung lagi kang narito. It's okay, senyor. I mean, Dad. Sasamahan ko po si Lindy sa pagbisita rito. Saan ni Jace? Sabay akbay sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay nagtayuan ng mga balahibon niya sa katawan. Paano kayo makabubuo niyan kung lagi kayong narito? Pakiramdam ni Lindy ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa mukha dahil sa sinabing iyon ng daddy niya. Nang tumingin siya kay Jace ay nakita niya na namumula rin ito. Huwag po kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko po na mabibigyan namin kayo ng apo. Ani Jace na ikinalaki ng mga mata ni Lindy. Sinubukan niyang kurutin ito sa likuran nito pero mabilis na nasalo nito ang kamay niya. Aasahan ko yan, ha? By the way, welcome to the family, Jace. Nakangiting sabi ni Mr. Martin. Thank you, Dad. Tugon naman ito. Napatitig na lamang si Lindy sa lalaki. Namamangha siya sa pagiging casual nitong makipag-usap. Samantalang siya ay kinakabahan sa ginagawa nilang pagpapanggap. Maya-maya pa ay kinailangan na nilang umalis. Kaya pagkatapos magbilin kay Fernanda ay mabilis siyang nag-empake ng mga gamit na dadalhin sa bahay ni Jace. Bago sila umalis ay nakita pa ni Lindy na nakamasid sa kanila si Adelma mula sa itaas. Sisiguraduhin ko na magbabayad siya kapag nalaman ko na may kinalaman nga siya sa pagkakasakit ni Dad. Aniya pagkasakay niya sa kotse ni Jace. We have to act fast. Ngayon na nandito ka na, baka madaliin niya ang lahat. Kung tama nga ang hinala mo sa kanya. Wika naman ni Jace pagkasakay nito sa driver's seat. Okay lang kaya na iwan ko si Dad? Nag-aalala na tanong niya kay Jace. He will be fine. Mas makakakilos ka kung wala ka rito.
May tauhan ka namang maaasahan na magbabantay sa kanya, right? Yes, si Fernanda. Siya ang tumawag at nagsabi sa akin na may sakit si Dad. Sinabi niya rin na may hinala siya na ang stepmom ko ang dahilan ng pagkakasakit ni Dad. Alright, we'll get to the bottom of that. Okay, thank you. Binuhay na ni Jace ang makina ng kotse tsaka ito pinaandar. Pagkarating ng dalawa sa bahay ni Jace ay agad silang sinalubong ng mga maids nito. Pakidala sa kwarto namin ang mga gamit ng asawa ko. Utos nito sa maid na ikinangangan niya. Napalunok si Lindy, hindi pa masyadong maabsorb ng utak niya na magpapanggap silang mag-asawa. Hey, bakit sa kwarto mo? Why not? Mag-asawa tayo, kaya dapat lang na iisa lang ang kwarto natin, right? Napalunok siya sa sinabi nito. Hindi niya ma-imagine na sa iisang kwarto sila matutulog ni Jace. Ayaw mo ba na sa iisang kwarto tayo matulog? Nagulat siya nang bigla siyang hapitin nito sa bewang. Are you afraid of me, wife? Bulong nito. Naitulak niya ito palayo sa kanya. Kinilabutan kasi siya nang maramdaman ang hininga nito sa leeg niya. I guess kailangan nating gumawa muna ng kasunduan para malinaw sa ating dalawa ang mga boundaries natin sa isa't isa. Fine. Doon tayo sa office ko pag-usapan natin yan. Iginiya siya nito papunta sa opisina nito sa ikalawang palapag ng bahay. Iginala ni Lindy ang paningin sa loob ng opisina ni Jace. In fairness malinis at organized siya sa lahat ng bagay. Aniya sa isipan. Maupo ka. Ihahanda ko ang kontratang gusto mo. Naupo ito sa harapan ng laptop nito at binuksan iyon. Naupo naman siya sa upuan sa tapat ng table nito. Habang nagtatype ito sa laptop nito ay hindi niya mapigilan ang sarili na pagmasdan ito. Kahit seryoso ito ay gwapo pa rin si Jace. Nakadagdag pa nga sa appeal nito ang suot na eyeglasses. Mabilis siyang napaiwas ng tingin nang tumingin ito sa gawin niya. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang mga gusto kong ilalagay dyan sa kontrata? No need. Tingin ko naman. Alam ko na kung ano ang mga do's and don'ts na iniisip mo. Tugon ito sa kanya na ibinalik ang tingin sa laptop. And, huwag mo akong masyadong titigan. Baka matunaw ang kagwapuhan ko. Dagdag pa nito na ikinalaki ng mga mata niya. I never thought na conceited ka pala. Inirapan niya ito para mapagtakpan ang hiya. I'm just stating a fact. Hindi mo naman siguro ako magiging crush kung hindi ako gwapo, hindi ba? Nakangising sabi pa nito. Whatever, tapusin mo na lang yan para makapagpahinga na tayo. Nagpahanda na ako ng dinner. Saluhan mo muna akong kumain bago ka magpahinga sa kwarto natin. Wika ni Jace na nasa laptop na ulit ang tingin. About that, kailangan ba talaga na iisang kwarto tayo matulog? Hindi ba pwedeng sa ibang kwarto ako magstay habang nandito ako sa bahay mo? Matalino si Chandria. Kapag nalaman niya na hindi tayo magkasama sa iisang kwarto, siguradong maghihinala siya. Napabuntong hininga siya sa sinabi nito. Fine. No choice na sang-ayon niya na lamang. Here, basahin mo muna bago mo pirmahan. And tell me kung may gusto kang ipabago. Inabot sa kanya nito ang kontrata na naiprint na nito. Okay. Sinimulan niya itong basahin. Hoy! Ano tong pwede ang physical contact? Iniharap niya rito ang papel habang itinuturo ang parteng iyon ng kontrata. Paano natin sila mapapaniwala na totoong mag-asawa tayo kung wala tayong physical contact? Physical contact means... Gusto niyang murahin ang sarili dahil sa pagkabulol niya. Nagkibit balikat naman si Jace. Hug, akbay, or even kiss kapag kinakailangan. Ano? What? Ikaw nga, hinalikan mo ako nang walang permiso. Remember? Nakangising pagpapaalala nito sa kanya. Nag-init tuloy ang mukha niya sa hiya. Iba naman yon, okay? At saka, nakaganti ka na sa akin. I will risk my safety sa gagawin kong pagtulong sa'yo. Kaya hindi ka nalugi. Plus, maswerte ka nga eh. Maraming babae ang nagkakandara pa para mapunta sa lugar mo ngayon. Confident na tura nito na ikinataas ng kilay niya. Ang lamig! Kumunot ang noo ni Jace nang yakapin niya ang sarili. Nakabukas bang bintana mo? Ang lakas kasi ng hangin eh.
Sarcastic na sabi niya. Take it or leave it. Sandali nga, hindi pa ako tapos. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ha? Bawal tayong magkwento sa kahit na sino na hindi totoo ang kasal natin? Of course, we can't compromise. Kailangan nating mag-ingat. Fine. Napapatango na ipinagpatuloy niya ulit ang pagbabasa. Ano to? Bawal makipag-usap sa ibang lalaki? Are you for real? Huwag kang magalala. Hindi rin naman ako makikipag-usap sa ibang babae. I will be loyal to you. Kaya ang swerte mo. Naiikot niya na lamang ang mga mata pa itaas at nanlaki ang mga mata niya sa huling nakasulat sa kontrata. What? Wag na wag akong ma-e-in-love sa'yo? Ha? As if namang ma-e-in-love ako sa'yo, ano? Conceited. Mabuti na yung nagkakalinawan na tayo. So, pwede na ba tayong pumirma? Tanong nito tsaka inabot sa kanya ang ballpen. Oo na, pwede na. Pero walang lalampas sa smack kiss ha, okay? Hirit pa niya. Well, it depends. Depende saan? Sa sitwasyon. Kapag hinihingi ng sitwasyon na halikan kita ng torrid kiss or even French kiss, wala tayong choice. Hoy! Anong torrid at French kiss ka riyan? You're blushing. Kinikilig ka, ano? Ang kapal mo talaga! Kung wag ko kayang pirmahan ito at umuwi na ako ngayon din sa amin, ha? Tumayo siya at namewang sa harapan nito. Pwede naman. Ikaw nang bahalang magsabi sa stepmom mo na nagpanggap lang tayo, na niloko lang natin sila. Prente itong sumandal sa swivel chair. Inis! Nagdadabog na bumalik siya sa kinauupuan kanina. Ballpen! Inilahad niya ang kamay dito. Pagkaabot sa kanya ni Jace ng ballpen ay pinirmahan niya na ang kontrata at padabog na inilapag sa harapan nito. Congratulations, Mrs. Ferreira. Nakangising sabi nito na ikinasimangot niya, pero deep inside ay kinikilig siya. Pwede na ba tayong mag-dinner? Gusto ko na magpahinga. Alright, let's go sa dining. Handa na siguro ang mga pagkain na pinaluto ko. Ayan ito sa kanya pagkatayo sa swivel chair. Habang kumakain ng dinner ang dalawa ay napag-usapan nila ang mga iba pang bagay na dapat nilang pag-usapan tungkol sa pagpapanggap nila. Nang nasa kwarto na sila para matulog, What's that? Kunot ang noong tanong ni Jace habang nakatingin sa mga una na inilagay ni Lindy sa pagitan nilang dalawa. Harang! Diyan ka at dito naman ako. Bawal kang lumampas dyan sa harang, okay? Naiiling na sumampa sa kama si Jace. I can't believe you. Di ba crush mo ko? Pagkakataon mo na ngang makatabi ako. Nagpapakipot ka pa. Ha? Hindi ako nagpapakipot ano? Sabi mo eh. Nang dumukwang si Jace sa gawin ni Lindy ay napasiksik siya sa higaan habang yakap ang sarili. Hoy! Anong ginagawa mo? Nahigit niya ang paghinga. Silly. Naiiling na napangisi ito tsaka inabot ang switch ng lampshade at pinatay iyon. Nakahinga lang si Lindy ng maluwag noong nahiga na si Jace sa kabilang side ng kama. Don't dare na lumagpas dito sa harang at wag na wag mo rin itong tatanggalin. Paalala niya bago ito tinalikuran. As if naman gagawin ko yun. Tumalikod na rin si Jace at ipinikit ang mga mata. Kinaumagahan nang magising si Lindy ay napasinghot-singhot siya. Ang bango naman ng una na to at saka ang lambot pa. Kinapakapa niya pa ang inaakala niyang unan. Teka nga, bakit parang matigas yata banda rito? Nakapikit pa rin siya habang kinakapa ang malapad na dibdib ni Jace. Dahan-dahan na idinilat ni Lindy ang mga mata at nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ang malapad na dibdib ni Jace. Nang tingalain niya ito ay gising na rin ito at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Enjoying your position there? Wala palang lalagpas Pero ikaw tong nag-alis ng mga unan na iniharang mo. Ikaw pang yumakap sa akin. Nang aasar, natura nito. Napasigaw naman ang dalaga at umalis siya mula sa pagkakayakap kay Jace. Wala akong alam sa sinasabi mo, ano? Dinay niya na lamang para pagtakpan ang hiya. Sabi mo ipahahanda ko ng almusal. Sumunod ka na lang sa baba. Bumangon si Jace at nagpunta sa banyo.
Maya-maya pagkalabas ng banyo ay ngiting-ngiti itong lumabas ng kwarto para magpunta sa kusina. Nagtakip siya ng unan sa mukha at doon siya sumigaw. Nakakahiya ka, Lindy. Bakit naman pinahiya kong sarili ko? Ano pa kayang pinagagawa ko habang tulog? Tanong niya sa sarili. Bumangon siya at naisabunot ang mga kamay sa mukha niya. Samantala, sa kusina, nangingiti si Jace habang nagsasalin ito ng kape sa tasa mula sa coffee maker. Kamuntik pa niyang mabitiwan ang tasang hawak dahil sa gulat nang marinig niya ang boses ni Lindy. Bakit ang ganda ng ngiti mo riyan? Nang tumingin siya rito ay nakita niyang kunot ang noo at nakanguso ang dalaga. Ikaw, bakit ka nakasimangot riyan? Samantalang kaninang yakap-yakap mo ko habang natutulog ka. Ang ganda-ganda ng ngiti mo. Hoy! Huwag ka nga mag-imbento riyan. Hindi ako nag-iimbento. Sayang nga, hindi kita na-videohan eh. Hindi kasi ako makakilos kanina. Ang higpit kasi ng yakap mo sa akin eh. Parang hindi naman totoo yan ha. Huwag ka nga gumawa ng kwento riyan. Sabay irap nito sa kanya. Aka na nga yung kape. Masungit na sabi nito. Here is your coffee, wife. Kinindatan niya ito pagkalapag niya sa tasa ng kape sa island counter. Tsaka siya nagpunta sa dining table, bit-bit ang kape para naman sa kanya. Ugh! Stop calling me that, okay? Dinig niyang sabi nito habang nakasunod sa kanya. Nagkibit balikat lang siya, tsaka naupo. Let's eat. Lumalamig na ang pagkain. Tumalima naman si Lindy pero hindi nito inaalis ang matalim na tingin kay Jace. What? Gusto mo ba na subuan pa kita? Mabulunan ka sana. Bulong nito pero dinig niya pa rin. Hey, are you okay? Oh, eto tubig. Natataranta na inabutan siya ng baso na may tubig. Thank you. Uminom si Jace ng tubig pero sa loob-loob niya ay natatawa siya dahil nagkunwari lang naman siya na nabulunan. So, you're concerned to me? Sana pala hindi na kita inabutan ng tubig. Hinayaan na lang sana kita. Hindi maipinta ang mukha nito habang kumakain. Baka hindi ka matunawan yan. Aniya, hindi talaga ako matutunawan kung hindi mo titigilan yung pag-aasar mo sa akin. Let me eat in peace, please. Ano bang ginagawa ko? Wala naman ah. Wala pa. Sabay kindat niya na ikinalaki ng mga mata nito. Hoy! Bakit ka nagkakaganyan ha? Nagtabi lang tayo matulog kagabi, naging malandi ka na. Ganito na talaga ako. Ngayon mo pa nga lang nakikita. Huwag kang gagalaw. Utos niya rito. Tsaka niya kinuha mula sa gilid ng labi nito ang isang piraso ng kanin. At napanganga ang dalaga nang kainin niya iyon. Anong ginagawa mo? Manghang tanong nito. Wala. Inalis ko lang yung kanin sa gilid ng labi mo. Bakit mo kinain? Sayang eh. My God, I can't believe you. Just eat, okay? May gagawin tayo ngayong araw. Kailangan mo ng energy. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Anong gagawin natin? Niyakap niya ang sarili na ikinakunot ng noo niya. It's not what you think, okay? Wala naman akong iniisip ano? Talaga lang ah. Wala na silang naging kibuan hanggang matapos silang kumain. Dumiretso si Jay sa opisina niya dahil may mga kailangan siyang asikasuhin sa kumpanya niya. Kahit wala siya sa Brazil ng mga nakaraang taon, sinisigurado niya na namomonitor niya pa rin ang sariling kumpanya sa pamamagitan ng kanyang tapat na assistant na si Harold. Si Lindy naman ay bumalik sa kwarto para maligo. Akala niya ay magtatagal sa opisina nito si Jace. Kaya naman pagkatapos niyang maligo ay confident siyang lumabas ng banyo nang nakatapis lang ng towel. Are you trying to seduce me, wife? Napasinghap siya nang marinig ang baritono nitong boses. Anong ginagawa mo rito? Napahigpit ang hawak niya sa towel na nakabalot sa katawan niya habang nakatingin kay Jace na prenteng nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. Tinatanong mo ko kung ano ang ginagawa ko sa kwarto natin? Nakakalokong balik tanong nito sa kanya. Sandali nga, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Nagpapanggap lang tayo. Bakit feel na feel mo naman yata na mag-asawa talaga tayo? Umamin ka nga sa akin, Jace. May gusto ka ba sa akin? Wow, ang assuming mo naman, Mrs. Ferreira. Nainis na siya
sa naging tugon nito, na nadampot nito sa ibabaw ng kama. Nakakainis ka talaga! Sana hindi na lang kita naging crush! Nanlaki ang mga mata niya at natutop ang bibig nang ma-realize ang nasabi niya. Napangisi naman si Jace. See? Ikaw itong patay na patay sa akin. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Kaya naman napaatras siya hanggang mapasandal siya sa dingding. Ano ba? Dama niya ang malakas na kabog ng dibdib. Maliligo rin ako. That's why I'm here. Pagkasabi noon ay pumasok na ito sa banyo. Halos mapaupo naman si Lindy. Pakiramdam niya ay nanlambot ang mga tuhod niya sa sobrang lapit ni Jace sa kanya kanina. Nagmamadali siyang nagpunta sa walk-in closet at doon nagbihis. Sa buong maghapon ay hindi siya makatingin kay Jace. Kahit na ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa kalagayan ng daddy niya at ang mga maaari nilang gawing aksyon laban kay Adelma. Wala ka na bang ibang sasabihin? Kung wala na, maiwan na muna kita. Tutulong ako sa kusina na magluto ng lunch. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Jace. Nagmamadali na tumayo na siya sa couch. Pero bago pa siya makalayo ay pinigil siya nito sa braso. Hey, bakit ka nagmamadali? Hindi mo na kailangang tumulong sa kusina, okay? Okay, pupunta na lang ako sa bahay namin. Are you avoiding me? Kunot noon na tanong nito sa kanya. What? Bakit naman, Aber? Dadalawin ko lang si Daddy, okay? Sasamahan kita. Wag na. Bakit? Paano natin sila mapapaniwala na mag-asawa nga tayo kung hindi tayo aakto na mag-asawa? Sasabihin ko sa kanila na busy ka sa kumpanya mo. Isa pa, alam ko naman na marami ka talagang dapat asikasuhin. Kaya ka nga bumalik ng Brazil, di ba? Yeah, pero iisipin nila na mas inuna ko ang negosyo kaysa sa asawa ko. Ayoko naman ng ganun. Kaya sasamahan kita. May kukunin lang ako sa kwarto. Mauna ka na sa kotse. Anito, naikot niya na lamang ang mga mata pa itaas. Paano ko naman siya iiwasan kung lagi siyang nakabuntot sa akin? Bakit ko nga ba siya iniiwasan? Tanong niya sa sarili. Naiiling na nagpunta siya sa garahe ng mga kotse ni Jace. Pagkarating nila sa mansyon ng mga Martin, tuwang-tuwa ang daddy ni Lindy nang makita siya nito kasama si Jace. Habang si Adelma naman ay mukhang nagdududa sa pagiging mag-asawa ng dalawa. You know what? Hindi kayo mukhang mag-asawa. Parang may kulang sa inyo. Nakangisi na komento ni Adelma. Nagkatinginan naman sina Jace at Lindy. What do you mean, Adelma? Kunot ang noon na tanong ni Mr. Martin dito. Kasalukuyan silang nananghalian ng mga sandaling iyon. Hindi pumayag ang daddy ni Lindy na hindi sila nito makasalo sa pananghalian. Parang hindi sila sweet sa isa't isa. Napalunok si Lindy dahil mukhang mapipilitan siyang maging sweet and touchy kay Jace. It's just that my wife is stopping me from being sweet and touchy to her, senyora. Nahihiya raw kasi siya sa inyo, senyor. Bumaling si Jace kay Mr. Martin. Ano ka ba, anak? It's okay. Tanggap ko na. Hindi na baby ang nag-iisa kong prinsesa. Bigyan niyo na lang kaagad ako ng apo, okay? Nakangiting saad ni Mr. Martin. Sabay na nasamid ang dalawa. Dad naman, you're pressuring us. Kakakasal lang po namin ano? Pakiramdam ni Lindy ay pulang-pula ang mukha niya. Well, gusto ko pang maabutan akong buhay ng mga magiging apo ko. Malungkot itong ngumiti kina Lindy at Jace. Dad, don't say that. Nangingilid ang luha na ginagap niya ang mga kamay ng ama na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Gagaling ka, Dad. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, okay? We will do everything para gumaling ka, Dad. Segunda naman ni Jace na ikinatitig ni Lindy dito. Kung hindi tumikhim si Adelma ay hindi pa maaalis ang titig niya sa kunwa-kunwaring asawa. Don't give my husband a false hope. Mabuti rin iyong hindi siya masyadong umaasa para hindi rin siya mahirapan at madali niyang matanggap. Anito, hindi naman niya napigilan na magtaas ng kilay. Bakit para yatang ang dali mo namang natanggap ang kalagayan ni Dad? Gusto mo na ba siyang mawala agad para makuha mo ang mamanahin mo sa kanya? Ha! Are you accusing me? OA na react nito.
Naiikot na lamang ni Lindy ang mga mata. Anak. Masuyong tawag sa kanya ng ama. I'm sorry, Dad. Kumain pa po kayo. I asked your doctor naman about that food, kaya huwag kang mag-alala. Nilagyan niya ng pagkain ng plato nito. Salamat, anak. Kayo rin, kumain pa kayo ni Jace. Thanks, Dad. Ani Jace. Here, have some more of this. This is your favorite, right? Natulala siya nang lagyan siya nito ng paborito niyang Brazilian dish. How did you... Hindi nito pinatapos ang sasabihin niya. Of course, you are my wife. I know all of your favorites. Nakangiting pinisil pa ni Jace ang baba niya. Dama ni Lindy ang pag-iinit ng mukha at mabilis na tibok ng puso niya. Hanggang matapos silang kumain at maihatid nila sa kwarto ang daddy niya, hindi siya makatingin ng diretsyo kay Jace. Pakiramdam niya kasi ay nagwawala ang puso niya sa tuwing magtatama ang mga mata nila. Pagka-uwi nila sa mansyon ni Jace, mayroon silang hindi inaasahang bisita. Wow! Just wow! Pinanindigan talaga ninyo ang pagpapanggap nyo na mag-asawa kayo, ha? Bravo! Pumapalakpak pang bungad sa kanila ni Chandria. Tumayo ito mula sa prenteng pagkakaupo sa couch at lumapit sa kanilang dalawa. Nalukot ang mukha niya nang makita ito. Kung kanina ay umiiwas siya kay Jace, ngayon ay siya na mismo ang humawak sa kamay nito, habang ang isang kamay niya naman ay ipinangkamot niya sa leeg niya. Wala akong maalala na may darating tayong bisita. Bisita, honey. Napasinghap naman si Chandria na makita nito ang suot niyang diamond ring at isa pang singsing. You're wearing a wedding ring? Hindi makapaniwalang tanong nito. Of course, mag-asawa kami. Sinenyasan niya si Jace na ipakita ang suot nitong singsing. I can't believe this. Pinakasalan mo talaga siya? Why not? Why not me, Jace? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Chandria. Gusto niya sanang maawa sa babae, pero mas lamang ang inis na nararamdaman niya para rito. Because you're not her. So, you really love her? Halos pumiyok ang boses na tanong nito. Yes, I love her. Hinigpitan ni Jace ang kapit sa kamay niya, tsaka iyon dinala sa labi nito at hinalikan. Pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga. Alam niyang nagpapanggap lang sila, pero iba ang epekto sa kanya ng mga inaakto ni Jace. Oh, if the rings are not enough for you, I have our marriage certificate here. Sa kabila ng kabang nararamdaman, ay inilabas niya iyon mula sa bag niya. Pahablot naman iyong kinuha ni Chandria at binasa. Nakita niyang nagunahan pumatak sa mga mata nito ang mga luha. You really love him? Hindi niya napigilang itanong. Yes, I love him so much. Even he's mad at me, no matter how much he despised me. He is supposedly mine. Only mine. Pagkasabi noon ay itinapon nito ang marriage certificate sa sahig. Napangisi naman siya. Too bad, he is not for you. Alam mo, hindi pagmamahal yung nararamdaman mo. That is obsession. Try mong magpatingin sa psychiatrist. How dare you? Akmang susugurin siya nito pero hinarang ito ni Jace. Don't you dare hurt my wife, Chandria. Pinalampasan ko ang mga kabaliwang pinaggagawa mo noon. Pero ito, ang hinding-hindi ko palalampasin. Umalis ka na habang kahit papaano ay naaawa pa ako sa'yo. You have to learn when to surrender. Mahabang litanya ni Jace. I hate you! I hate both of you! Hindi ko kayo patatahimikin. Hindi ako makakapayag na maging masaya kayo! Nag-iwan pa ito ng matalim na tingin sa kanya bago ito umalis. Napahinga na lamang siya ng malalim pagkaalis ni Chandria. Are you okay? Yeah, mabuti na lang nakapagpabili ka kaagad ng singsing sa assistant mo. Alam ko kasi na hindi basta-basta titigil si Chandria. By the way, thank you. Hindi niya inaasahan ang sumunod nitong gagawin. Hinalikan siya ni Jace sa pisngi. Sa pisngi lang iyon, pero grabe na kung magrigo doon ang puso niya. Magpahinga ka na muna sa kwarto. May mga kailangan na akong gawin sa opisina ko. Paalam nito sa kanya. Nakaakyat na at lahat si Jace sa ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang opisina nito ay naroon pa rin siya sa kinatatayuan niya at nakatulala.
Nang mga sumunod na araw ay hindi sila tinantanan ni Chandria kung ano-ano ang panggugulong ginawa nito. Sinubukan pa nito na ipahiya si Lindy sa isang party na dinaluhan nila ni Jace. Pero bukod sa hindi magpapatalo ang dalaga, hindi rin papayag si Jace na maagrabyado siya. Grabe talagang babaeng yun. Sobrang obsessed niya sa'yo. Imagine, kung nasaan tayo, naroon din siya. Kahit yata magpa-member ka sa sindikato, susundan ka niya eh. Naiiling na talak niya habang nag-aalmusal sila ni Jace isang umaga. Relax. Nag-file na ako ng restraining order laban sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya sa narinig. Restraining order? Bakit ngayon mo lang yan ginawa? Di ba dapat dati pa? Dati kasi, kaya ko naman ang sarili ko. Nagagawa ko naman siyang iwasan at takasan. Pero iba na ngayon. Bukod kasi sa mga grumabe siya. Nandyan ka na. I won't risk your safety. Pinigilan niya ang sarili na mapangiti sa naging tugon ni Jace sa kanya. Okay, ikaw ang bahala. About my dad. May nalaman ka na ba? Tanong niya para ibahin ang topic. Kailangan na nating kumilos. Natatakot ako na habang tumatagal ay lumalala ang sakit ni Daddy. Hanggat hindi natin alam kung ano talaga ang totoong nangyayari sa kanya. We have to take time. Kailangan din nating makasiguro sa mga kilos natin. Nahuli ng stepmom mo, si Fernanda, na minomonitor ang kalagayan ng daddy mo mula sa nurse na nagbabantay sa kanya. Kaya ngayon, hindi na siya makalapit sa daddy mo. Naikiyom niya ang kamao. How dare that witch! Kapag naroon tayo ay hinahayaan niya tayong makalapit kay daddy. Pero hindi niya naman hinahayaan na masolo natin si daddy. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Mahuhuli rin natin kung ano ang ginagawa ng stepmom mo sa kanya. You just have to calm down para hindi siya makatunog sa mga ginagawa natin. Naiinip na ako, Jace. It's been a month. Natatakot ako na isang araw, mabalitaan ko na lang na kung ano na ang nangyari sa daddy ko. Frustrated na aniya. Just like I said, calm down, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa daddy mo. Ginagap nito ang kamay niya. Thank you, Jace. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Gaya ng ikinakatakot ni Lindy, hindi nga nag-aksaya ng panahon si Adalma. Dahil sa palaging pagpunta ni na Jace at Lindy sa mansyon, natakot ito na baka matuklasan ng mga ito ang totoo. Kaya naman, plinano na niyang isagawa ang masamang plano nito. Ngunit lingid sa kaalaman nito na pinaghandaan na ni Jace ang lahat. Hey, wake up, sleepyhead. Imbis na bumangon ay nagtalokbong pa ng kumot si Lindy. Napangiti naman si Jace sa naisip na gawin. Sumuot siya sa kumot na nakatalokbong kay Lindy. Napatilis si Lindy dahil nang dumilat ito ay sobrang lapit ng mukha niya dito. Ano bang ginagawa mo? Reklamo nito. Magulo pa ang buhok nito. But for Jace, she is still beautiful. We have to prepare and go to your dad's house. Bakit? Anong nangyari kay dad? Baka sa mukha nito ang sobrang pag-aalala. Wala pa. Pero baka mayroong mangyaring masama sa kanya kapag hindi tayo nagmadali. Kaya bangon na. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari, Jace? Marahas siyang napabuga ng hangin, tsaka kinuha ang cellphone niya at may ipinarinig kay Lindy. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon. Kailangan na natin siyang mapapirma sa mga dokumentong nagsasabi na sa akin niya iiwan ang mga yaman niya. Ihanda mo na ang gamot. Ako mismo ang magtuturok nun sa kanya. Boses iyon ng stepmom nito. Napasinghap at natutop nito ang bibig. Napakasama niya. So, siya talaga ang may gawa kung bakit nagkasakit si Dad? She's poisoning him? Pero, paano mo siya na-i-record? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Bukod sa camera na pasimple kong inilagay sa kwarto ng dad mo, may microchip din akong inilagay sa relo ni Adelma. Hindi niya iyon mahahalata dahil sa sobrang liit nun. I notice na lagi niyang suot ang relo na iyon. Kaya doon ko iyon ikinabit nung minsan maiwan niya iyon sa bathroom ng kwarto ng dad mo. Mahabang paliwanag niya. Wow, wala akong kamalay-malay na ginawa mo ang lahat ng iyon. Thank you. Nagulat siya at kamuntik pang ma-out of balance nang bigla siya nitong yakapin. I told you, tutulungan kitang malaman ang totoo. Nangingiti na hinagod niya ang likod nito. Salamat. Hey, are you crying? Kunot ang noo na inilayo niya ito sa kanya
para makita niya ang mukha nito. Masaya lang ako kasi tinutulungan mo ako na iligtas si Dad. Napangiti siya tsaka pinunasan ng mga luha nito gamit ang mga daliri niya. Don't thank me. Tinulungan mo rin ako na i-dispatch sa buhay ko si Chandria. Tumigil lang naman siya dahil sa restraining order. Natawa siya dahil nakanguso ito habang nagsasalita. Stop doing that. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko. Stop doing what? Nakapout pa rin na tanong ni Lindy kaya hindi niya na napigilan ang sarili niya. That. Stop pouting your lips. You're tempting me to kiss you. Sabi niya matapos niya itong patakan ng halik sa labi. Nakakainis ka. Kung hindi ko lang gustong puntahan na agad si Daddy, lagot ka sa akin. Namumula ang mukha na wika nito. Anong gagawin mo sa akin? Anyway, tsaka na yan. Kumilos na tayo. Eto na nga, kilos na eh. Ikaw itong nanlalandiri yan. Ang aga-aga. Reklamo nito habang papunta ng banyo. Nangingiti at naiiling na nasundan niya ito ng tingin. Pagkapasok ni Lindy sa banyo ay biglang sumeryoso ang mukha ni Jace. Kinuha niya ang laptop at tiningnan ang kamera na nakamonitor sa kwarto ni Mr. Martin. Posibleng may kamera din na ikinabit doon si Adelma, kaya naman siniguro niya na hindi nito mahahalata ang inilagay niyang kamera. Hello. Get ready. Sigurado ako nakikilos na siya ngayon. Don't let her succeed in her plan. Monitor her every move and update me immediately. Biling niya sa kausap sa kabilang linya. Yes sir, tatawagan na lang po namin kayo kaagad once na may makita kaming kakaiba na ikinikilos niya. Tugon ang tauhan niya, nakausap niya. Hindi niya mababantayan sa lahat ng oras ang mga kilos ng stepmom ni Lindy, kaya nakamonitor din doon ang mga tauhan niya mula sa kamera na ikinabit niya. Okay, salamat. Tinapos niya ang tawag. Saktong pagkatapos ni Lindy na maligo, tumawag ang tauhan ni Jace. Hello? Sir, you have to go there. Balak nilang patayin si Mr. Martin mamayang gabi. Palalabasin nila na inatake ito. Nakita namin sa CCTV na ibinigay ni Mrs. Martin sa nurse ang gamot na ituturok sa father-in-law ninyo. Pagbibigay alam ng tauhan ni Jace. Alright, alert everyone as well as the police. Utos niya sa tauhan. Nagmamadali siyang nagbihis at hinahanap kung nasaan si Lindy. Nakita niya itong kasalukuyang nagdidilig ng mga rosa sa garden. Hindi niya napigilan ang mapangiti. Naalala niya noong unang araw na nagkita sila rito sa Brazil. Ang totoo, sa Pilipinas pa lang ay napansin na ni Jace ang kakaibang ganda ni Lindy. Dahil sa Brazilian blood nito, higit itong matangkad kaysa sa karaniwang Pilipina. Pero dahil sa karanasan sa obsessed na si Chandria, nadala na siya sa mga babaeng nagpapakita ng interes sa kanya. But he knows that Lindy is different. Hey, kanina ka pa riyan? Nakangiting tanong nito pagkakita sa kanya. Nagdadalawang isip siya sa isasagot. Pero kailangan na nilang kumilos. Well, I hate to ruin your mood. Pero kailangan nating puntahan ng daddy mo. Anong nangyari kay Daddy? Is he okay? Natataranta at nag-aalalang tanong nito at mabilis na lumapit sa kanya. Hey, relax. He's okay. You just have to stop your stepmom's plan, okay? Ikinulong niya sa mga palad ang mukha nito. Paano? Anong plano? Ano bang nangyayari? I will explain everything to you. For now, pumunta muna tayo sa bahay ng daddy mo. Tumango lang si Lindy sa kanya. Nginitian niya ito, tsaka hinalikan sa noo. Pagkarating nila sa mansyon ng mga Martin, dumiretso sila sa kwarto ni Lindy. Pinalabas nila na may kukunin lang ito roon. Walang kamalay-malay si Adelma na minumonitor siya at ang mga tauhan niya mula sa kamera na palihim na inilagay ni Jace. Kaya bago pa maiturok ng nurse ang syringe sa daddy ni Lindy, ay napigilan nila ito. Anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis dito? Hysterical na tanong ni Adelma nang pumasok sa kwarto. Nginisihan ito ni Lindy at Jace. Narito sila para arestuhin ka at yang kasabwat mong nurse. Matapang na sagot dito ni Lindy. What? At bakit naman nila kami aarestuhin? Aber? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Adelma. Pilit pa rin itong ikinukubli ang kaba. Dahil alam na namin ang totoo.
kaya nagkasakit si Daddy ay dahil sa mga gamot na ipinapaturok mo sa kanya. Tugon niya sa tanong nito. Lalo itong pinagpawisan ng malagkit sa narinig, pero mukhang wala pa rin itong balak na umamin. Anong kasinungalingan yung pinagsasabi nyo? Hindi totoo yan! Gusto mo ba na ipaturok namin sa'yo itong syringe na ituturok dapat ng nurse na kasabwat mo, kay Dad? Nanlaki ang mga mata ni Adelma sa narinig at wala na itong nagawa ng pusasan ito ng mga pulis, pati na ang nurse na kasabwat nito. Nagmamadali namang nilapitan ni Lindy ang ama nito pagka-aresto ng mga pulis kay Adelma. I'm sorry anak, nagpaloko ako sa babaeng iyon. Mas pinili ko pa siya noon kesa sa'yo. Apologetic na ani ni Mr. Martin. It's okay, Dad. Ang importante ngayon ay alam mo na kung ano ang tunay niyang kulay. At ligtas ka na. Dadalhin ka na namin sa ospital para magamot ka ng maayos, Dad. Niyakap ito ni Lindy. Tumikhim naman si Jace para kunin ang atensyon ng mag-ama. Mukhang nagselos naman agad ang asawa mo. Biro ni Mr. Martin sa anak. Dad! Napangiti siya nang mag-blush ang dalaga. Thank you, Iho. I owe you big for saving me. Don't think about that, senyor. Isa lang po ang hinihiling ko sa inyong kapalit. Nakita ni Jace na kumunot ang noo ni Lindy sa narinig. Bago pa ito mag-react ay inunahan niya na ito. Gusto ko lang pong hingin sa inyo ang kamay ng anak ninyo. Gusto ko siyang pakasalan. For real, this time. Napasinghap si Lindy. Alam ni Dad? Yes, anak. He already told me everything. And of course, payag akong magpakasal kayo. Narinig mo yon? May basbas na tayo ng dad mo. Thank you, senyor. Baling niya sa father-in-law. Nakangiting tumango naman ito. Pakakasalan mo talaga ako? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Lindy. Yes, yun ay kung gusto mong magpakasal sa akin. Kamuntik pang ma-out of balance si Jace nang biglang yumakap sa kanya si Lindy. Siyempre naman, pakakasal ako sa'yo, no? And besides, you're going to be a father now. Teary eyes na sabi nito. Nangingiti na hinagod niya ang likod nito. Woohoo! Really? We're getting married then? Isang gabi kasi ay may nangyari sa dalawa minsang nalasing sila at ngayon ay nagbunga nga iyon. Nagpakasal ang dalawa pagkagaling ng daddy ni Lindy sa sakit nito. Imbitado rin ang kaibigan nilang sina Nicole at Andre. After ng kasal ay sa Brazil na sila nanirahan. Pero paminsan-minsan ay nagbabakasyon sila sa Pilipinas. Wakas.